Ano ang gagawin mo kung sa isang gusali na puno ng tao sa araw? May tatlong kaluluwang tila laging nagmamatsyag sa gabi. Ano ang iisipin mo kung walang naitalang trahedya o aksidente, pero may presensya ng isang pamilyang hindi matahimik? Ito ang misteryong bumabalot sa Taekwondo Building. Sa gitna ng Ortigas, na hindi kailanman isinulat sa kahit anong report. Tatlong aninong paulit-ulit na nagpapakita. Hindi para magparamdam, kundi para tapusin ang isang lihim na hindi pa natatapos. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang lihim ng Taekwondo Building. Sa puso ng Ortigas. Sa tabi ng mga matatayog na opisina at kumikislap na ilaw ng syudad. Nakatayo ang Taekwondo Building. Isa sa pinakaunang infrastruktura na naitayo sa lugar. Ngunit sa loob nito, may mga kwentong hindi na isasama at hindi pinag-uusapan sa orientation ng mga bagong empleyado. Walang record ng sunog. Walang aksidenteng naiulat. Wala ring balita tungkol sa anumang trahedya. Pero kahit walang nakasulat sa papel, may tatlong kaluluwang paulit-ulit na nakikita. Ang tatlong kaluluwa na pag-alagala. Parang pamilya. Pero hindi magkakasundo. Para bang nagtataguan. Ang lalaki. Matangkad. Mabigat ang presensya. At para bang puno ng galit. Hindi siya naglalakad. Tila bigla na lang sumusulpot kapag wala kang kasama. Ang sabi ng mga gwardya. Kapag siya ang nakita mo, parang nanlalamig ang hangin at hindi ka na agad makakabawi ng hininga. Para siyang may hinahabol o may gustong maagaw pabalik. Ang babae naman, laging nakayuko, mahinhin gumalaw, pero may lungkot sa bawat ikot ng ulo niya. Kung mapapansin mo siya sa gilid ng mata mo, magmumukha siyang naliligaw. Parang gustong magtago. At hindi siya nagpapakita kapag may ingay. Para lang siyang multong naghahanap ng ligtas na sulok. Ang bata. Makulit at may pagkapilyo. Laging nasa likod ng babae. Madalas silang makita sa dalawang magkaibang lugar ng gusali. Sa 27th floor. Kung saan palaging may kakaibang lamig kahit walang aircon sa hallway. At 5th floor. Sa may pantry na malapit sa swimming pool na hindi halos ginagamit. Pero ang pinaka nakakakilabot ay hindi sila sabay-sabay kapag nagpapakita. Ang lalaki ay naghahanap. At sa tuwing ito ang nakikita, palaging may bagay na nasisira. Ang babae at bata palaging parang tumatakbo. Parang may habulan na hindi natatapos. Parang trahedyang hindi alam ng kahit sino. Dahil walang naiulat. Walang paliwanag. Isang misteryong matagal nang nakakulong sa gusali. Kung ang babae at ang bata ay tahimik. Mailap at laging parang nagtatago. Ang lalaki naman ay kabaligtaran. Tila ba gusto niyang ipaalam na nandyan siya. Minsan Biyernes ng Holy Week. Kung kailan-ilan lang ang nakaduty sa 5th floor. Dahil halos walang tao.
Pinalok ng management ang glass door na nagkokonekta mula pantry papuntang lumang swimming pool area para walang empleyadong gagala roon. Maagang dumating ang isang babaeng agent. Napadpad siya sa pantry para magpahinga, magkape, at manood ng telebisyon habang naghihintay ng shift. Nandoon din ang gwardiya na nakastation sa floor. Tahimik. Parang normal na gabi. Hanggang bigla nilang narinig ang malakas na pagyanig ng pintuang nakakadena. Hindi basta paggalaw. Para bang may kumakabig at sumisipa sa kabila. Pilit binubuksan at parang may gustong lumabas. Kumakalansing ang kadena. Parang anumang sandali ay bibigay. Natataranta na sana ang agent at tatayo na para tumingin. Pero mahina siyang pinigilan ng guard. Huwag kang lilingon, ma'am. Dito ka lang tumingin. Malamig ang tono ng gwardiya. Parang sanay na ito sa mga ganong pangyayari. Parang alam na niya kung sino ang gumagawa. Maya-maya. Huminto ang yugyug sa pinto. Tahimik. Akala nila tapos na. Pero bago pa sila makahinga, biglang kumalansing ang mga mesa at upuan sa pantry. Isa-isa itong natutulak at nababalibad. Para bang may dumaan na taong galit na galit at walang pakialam kung may tatamaan. Hindi na napigilan ng agent ang sarili at napalingon siya. At doon niya nakita, sa bandang gilid ng mga mesa, may itim na figura ng isang lalaking matangkad. Matipuno, nakatungo at tila dumiretso sa isa pang upuan para itabig ito ng ubod ng lakas. Nakakalibot ang panyayaring iyon at mas nakakatakot kaysa sa ingay. At ang pakiramdam na maaring manakit ito anumang oras. Kung ang lalaki ay nakakatakot at nakakatindig balahibo kapag nagpapakita. Kabaligtaran naman ang presensya ng babae at bata sa 5th floor. Mas madalas silang napapansin lalo na kapag tahimik ang opisina. Unang napapansin ang bata. Maliit. Tila nasa edad 7 o 8. Mahilig gumala sa paligid. Hindi siya nakakatakot sa unang tingin, makulit lang. May mga pagkakataong may lalaking agent na biglang mapapansing magkakabuhol ang mga tali ng sapatos nila. Kahit sigurado silang nakatali na iyon ng maayos bago mag-shift. May mga footage pa nga na parang may anino na dumadaan sa paanan ng mesa. Pero walang bata sa floor na yon. Kapag may mga event naman, birthday decor, Halloween, o kahit simpleng baloon arrangement sa pantry, laging may kakaiba. May mga lobo na biglang umaangat at umiikot na para bang nilalaro. Minsan naman, ang mga papel o ribbon decor ay parang may dumaraan na hangin kahit sarado ang mga bintana. Ang iba natutuwa lang. Pero ang mga matagal na sa building, tahimik na lang. Dahil alam nila kung sino ang gumagalaw. At laging may babae sa di kalayuan. Hindi siya gumagalaw ng mabilis. Hindi rin siya lumalapit. Nakatayo lang at madalas nakatalikod. Tila pinanonood ang bata. Pero hindi ito pinapalapit sa kahit sino. May ilang pagkakataon na napapansin siyang nakahawak ng marahan sa kortina o blinds sa may pantry.
Para bang gustong tumingin palabas pero walang lakas ng loob. Hindi siya nag-ingay. Hindi rin siya nagpaparamdam ng galit. Pero may bigat sa presensya niya. Hindi pananakot kundi kalungkutan. May mga agent na minsang napadaan at nakakita sa kanya nang hindi sinasadya. Tahimik nilang inaalis ang tingin. Dahil may pakiramdam na kapag tumagal pa ang pagtanaw. Umiiyak siya. Hindi nila alam kung bakit laging nasa 5th floor ang mag-ina. Pero tiyak sila. Hindi sila naroon dahil masaya sila. At kung ang ina at bata ay para bang laging nagtatago. Ang tanong ay, kanino? Hindi tulad ng 5th floor na madalas matahimik. Ang 27th floor ay laging matao. Dito naka-assign ang isa sa pinakamalalaking teams kaya may rotation ng tao halos buong araw. Maingay minsan. Tawanan, tawag sa headset, at galaw ng mga agents pauwi at papasok. Kaya walang inaasahan na kababalaghan dito. Hanggang sa isang umaga. Bandang 10:00. Break time. Maraming tao sa floor. May ilan na sa vending machine. Yung iba na sa hallway papunta sa restroom. May agent na pumasok para maghilamos at mag-ayos ng buhok bago bumalik sa station. Normal sa una. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Nag-aayos. Napansin niyang bahagyang gumalaw ang pinto sa likod niya. Dahan-dahan. Halos parang may sumisilip. Akala niya may papasok na ibang babae kaya hindi niya pinansin. Pero hindi ito bumukas ng tuluyan. Parang may nag-aalangan sa kabila. Maya-maya. Umusog ng kaunti. Dito siya napakunot noo. Dahil wala siyang narinig na yabag mula sa labas. Walang kumakaluskos. Walang humahawak sa knob. Dahan-dahan niyang inilayo ang tingin mula sa sarili sa salamin. At doon niya nakita ang refleksyon ng isang lalaking figura. Nakasilip mula sa awang ng pinto. Matangkad. Nakangunyapit sa gilid ng frame. Parang pilit pumapasok. Pero hindi tumatawid. Napahigpit ang hawak niya sa lababo. Kasabay nito, biglang humina ang ingay sa paligid. Kahit ramdam niyang may mga tao pa ring dumaraan sa hallway. Parang sila lang ang naiwan sa espasyo. Unti-unti. Yumuko ang ulo ng figura. Para bang tinitingnan siya ng diretsyo. Kahit walang matang nakikita. Napasandal siya sa salamin. Nanginginig. Hindi makasigaw. Hindi makagalaw. At sa isang iglap, mabilis na sumara ang pinto. Parang may malakas na puwersang humampas dito. Saka lamang bumalik ang normal na ingay mula sa labas. Mga yabag. Tawanan. Usapan na para bang walang nangyari. Lumabas siya, nanginginig. Tinanong niya ang dalawang agents malapit sa pinto kung may lumabas bang lalaki. Ang sagot, wala kaming nakitang kahit sino na pumasok o lumabas. Simula nang kumalat ang mga kwento. Mas naging mapanuri ang mga tao sa building. Ang iba,
Nagbibiro. Pero ang mga naka-graveyard at ang mga gwardyang matagal na roon, hindi na nagtatanong. Alam nila kung kailan may kasama kahit walang nakikita. Isang beses, habang papalapit ang hating gabi, may guard na naka-assign sa 5th floor. Tahimik ang hallway, pero sa dulo kung saan may kurtina na nakaharang malapit sa pantry. May nakita siyang anino ng babae. Payat, nakatalikod gaya ng dati. At sa tabi nito, ang batang lalaki na nakahawak sa laylayan ng damit niya. Hindi sila gumagalaw. Parang nag-aabang. Bago pa niya lapitan, biglang bumigat ang hangin. Parang may mabigat na yabag sa kabila ng koridor. Papalapit. Mabagal pero sigurado. Hindi normal na lakad. Parang puwersang lumalapit, hindi tao. Ang babae ay biglang kumapit sa balikat ng bata. At bahagyang umusog paurong. Para bang tinatago ang anak. Paglingon ng guard sa dulo ng hallway, nakita niya ito. Ang lalaking figura, matangkad, maitim ang anyo, mabilis ang hakbang. Hindi naglalakad, kundi parang sumusugod. Parang may hinahabol. At alam na alam niya kung sino. Napatda ang guard. Ang babae ngayon ay nakatalikod pa rin. Pero ramdam ng guard na tila nanginginig ang balikat nito. Bigla na lamang tumakbo ang dalawa. Bumilis ang hakbang ng lalaki. At parang lalong lumakas ang puwersang dala nito. Hanggang biglang naglaho ang babae at bata habang tumatakbo. Parang kinuha ng hangin. Nawala. Kung saan? Walang nakakaalam. Pero ang lalaki, tumigil lang siya sa gitna ng hallway. Nakatalikod sa guard. Hindi alam ng guard kung anong gagawin. Napako na lamang siya sa pagkakatayo. Hanggang sa narinig niya ang mga tawanan ng mga paparating na agents. Nang lumingon ulit siya kung nasaan ang lalaking multo ay wala na ito. Kung ano man ang nangyari noon, walang record, walang investigasyon, walang anunsyo. Pero gabi-gabi, paulit-ulit, may lalaking naghahanap, may batang tumatakbo, may babaeng nagtatago. Sa loob ng gusaling walang kasaysayan ng trahedya. May lihim na hindi kailanman isinulat. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.